Welcome to Adventures in Poland. Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Oli Castillo. Dzień dobry. Sa video na ito, tatalakayin natin ang nalalapit na presidential election. Ngayong 2025 ay isa na namang makasaysayang taon para sa Poland. At bilang mga OFWs, international students at mga Pilipinong dayuhan dito sa Poland, napakahalaga na alam natin ang mga issue at plataforma ng mga kandidato. Dahil kahit hindi tayo makaboto, maapektuhan tayo ng resulta. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin ilan ba ang kandidato ngayong eleksyon, sino-sino ang mga nangunguna, anong plataforma nila na mahalaga sa migrants tulad natin, at anong epekto nito sa mga Filipino workers, students at pamilya dito sa Poland. Ngayong 2025, ayon sa Polish National Electoral Commission, may 13 opisyal na kandidato para sa pagkapangulo ng Poland. Ito ang pinakamataas na bilang sa kasaysayan ng halalan sa bansa, kapantay ng record noong 1995. Pero sa vlog na ito, magpo-focus tayo sa tatlong nangunguna sa mga surveys. Sila ang pinaka may chance na manalo at may direktang epekto sa atin bilang mga dayuhan. First, we have Rafał Trzaskowski mula sa Civic Coalition or KO. Siya ang kasulukuyang mayor ng Warsaw, ang capital city ng Poland, at isa sa pinakakilalang liberal politician sa bansa. Kumbaga sa Pilipinas, para siyang mayor ng Maynila, pero ang level ng influence niya ay pangbansa. Plataforma ni Trzaskowski, suporta sa integration ng migrants at multiculturalism. Ibig sabihin nito ay gusto niyang mas madaling makapasok at makiugnay ang mga dayuhan sa Polish society. Hindi ka lang basta manggagawa. Pinapahalagahan niya ang migrants na may karapatan ding makilahok sa lipunan, edukasyon at komunidad. Pagsuporta sa LGBTQ+ at minority rights, siya ay naninindigan sa karapatan ng bawat tao kahit ano pa ang kanilang pinanggalingan, lahi o kasarian. Kung ikaw ay isang foreigner, minority o may iba't ibang paniniwala, mas magiging ligtas at tanggap ka sa kanyang administrasyon. Modernization sa mga proseso sa gobyerno. Layunin niyang gawing mas digital, mabilis at transparent ang government services tulad ng immigration, tax declarations, TRC applications at iba pa. Hindi na kailangang pumili ng mahaba o paulit-ulit na proseso, mas efficient na. Pagpapalakas sa ugnayan ng European Union or EU. Dahil sa pro-EU siya, ibig sabihin ay susuportahan niya ang mga batas at standards ng European Union at ito ay karaniwang pabor sa human rights, diversity at migrant protection. Epekto sa mga Filipino o dayuhan sa Poland. Mas madaling proseso ng TRC at work permits. Kung ikaw ay nag-a-apply ng residence or working permit, posibleng mapadali ang proseso lalo na kung gusto niyang gawing digital or streamline ang application system. Mas maraming support programs para sa migrants. Maaaring magkaroon ng libreng language classes, community integration at legal assistance para sa mga dayuhan. Mas inclusive policies. Hindi ka mahuhusgahan base sa itsura mo, relihiyon o lahi o trabaho mo. Lahat ay dapat pantay-pantay. Mas malaki ang tsansa na tanggapin ka bilang bahagi ng lipunan kahit hindi ka Polish citizen. Kaya kung ikaw ay isang migrant worker, estudyante o planong magdala ng pamilya dito sa Poland, ang kandidato na tulad ni Trzaskowski ay maaaring makapagbigay ng mas bukas, mas ligtas at mas maayos na kapaligiran para sa ating mga kababayan. Ang susunod naman na kandidato si Karol Nawrocki, isang conservative historian na kilala sa kanyang paninindigan sa makabansang prinsipyo at traditional values. Sinusuportahan siya ng partido na Law and Justice or PiS at ito ang kasulukuyang ruling party dito sa Poland, kaya may malakas din siyang suporta sa gobyerno. Plataforma ni Nawrocki, pagsuporta sa traditional family values. Layunin niyang panatilihin ang konserbatibong pananaw sa pamilya, isang ama, isang ina at mga anak. Kaya hindi siya gaanong pabor sa modernong ideya ng diversity or multicultural family setups. Focus sa national security at sovereignty.
Mas binibigyan diin niya ang seguridad ng bansa at pagkakaroon ng kontrol ng Poland sa sarili nitong mga batas, lalo na pagdating sa borders at pagpasok ng mga dayuhan. Paghigpit sa mga batas ng immigration, naniniwala siya na hindi dapat basta-basta pinapayagan ang pagpasok ng mga foreign workers o migrants. Mas gusto niyang protektahan ang trabaho para sa mga Polish citizens bago bigyan ng pagkakataon ang mga dayuhan. Limitadong ugnayan sa EU or EU skeptic. Hindi siya sang-ayon sa lahat ng desisyon ng European Union, gusto niya ay mas independent ang Poland. Kapag ganito ang pananaw ng isang leader, mas kaunti ang suporta para sa migrant-friendly policies ng EU. Epekto nito sa mga Filipino at ibang dayuhan, mas mahigpit na regulasyon para sa foreign workers, mas maraming requirements, mas madaming dokumentong kailangan at mas matagal ang proseso sa mga permit tulad ng TRC or work visa. Mas tumatagal ang processing time ng permits. Kung sakaling manalo siya, maaaring bumagal ang issuance ng mga permit dahil mas magiging istrikto ang immigration office. Limitadong social benefits para sa mga non-Polish. Baka mawalan ng access sa ilang benepisyo tulad ng healthcare, child support, or housing support ang mga walang permanent residency or Polish citizenship. Kung ikaw ay isang Pilipinong dayuhan dito sa Poland, lalo na kung under ka ng agency, naghahanap pa lang ng trabaho o may pending na application, ang plataforma ni Karol Nawrocki ay may direktang epekto sa iyo. Ang kanyang posisyon ay mas pabor sa Poland for Polish approach, kaya mahalagang mas maingat tayo kung sakaling siya ang mahalal. At ang huling kandidato na tatalakay natin ay si Sławomir Mencen mula sa partido ng Konfederacja, isang far-right political group dito sa Poland. Siya ay tinuturing na pinakakonserbatibo o pinakamatapang pagdating sa usapin ng migration at dayuhang manggagawa. At kung mapapansin ninyo, malakas ang suporta niya lalo na sa mga kabataang lalaki dito sa Poland. Lalo na yung mahilig sa nationalism o Poland First mindset. Plataforma ni Mencen, matinding pagtutol sa migration at EU centralization. Hindi siya pabor sa pagdami ng mga dayuhan dito sa Poland. Gusto niyang mas kontrolado at mas mahigpit ang pagpasok ng migrants. Kabilang narito ang mga galing sa non-EU countries tulad ng Pilipinas. Ayaw din niya ng masyadong pagdidikta ng European Union sa mga desisyon ng Poland. Limitahan ang pagpasok ng mga dayuhan. Kung siya ang mananalo, aasahan natin ang mas maraming immigration checks, mas kaunting entry ng visa approvals at pagpili kung sino lang ang papayagan na makapasok at magtrabaho sa bansa. Mas mataas na buwis para sa foreign workers at foreign companies. Plano niyang taasan ang buwis sa mga kumpanyang pagmamay-ari ng dayuhan, pati na rin sa mga foreign workers na pwedeng makaapekto sa take-home pay natin bilang isang OFWs. Epekto nito sa mga Filipino at iba pang dayuhan, posibleng magkaroon ng mass deportation policies. Kung ikaw ay overstaying, may expired TRC o walang tamang working permit, mas mataas ang posibilidad na ma-deport ka. Hindi siya pabor sa mga adjustment policies or extensions, kaya ingat sa status. Restrictions sa mga trabahong pwedeng pasukan. Maaaring pagbawalan ng mga dayuhan na magtrabaho sa ilang sektor gaya ng edukasyon, transportasyon o kahit factory work. Gusto niya kasi na unahin muna ang mga Polish citizens bago bigyan ng pagkakataon ang mga dayuhan. Hindi priority ang kapakanan ng migrants. Walang malinaw na programa para sa welfare ng mga dayuhan. Wala kang aasahang libreng Polish class, legal assistance or support groups kung sakali mang may problema ka sa trabaho or dokumento. Mag-real talk tayo. Bilang Pilipinong naninirahan o nagbabalak pumunta dito sa Poland, kailangan nating maging mulat sa mga plataforma ng bawat kandidato. Si Mencen ay may matinding paninindigan laban sa pagdami ng migrants. At bilang isang OFW or student na may pangarap dito, kailangan mong maging mas maingat, mas legal at mas alerto sa mga pagbabago sa immigration policies
lalo na kung siya ang mananalo. Para sa ating mga dayuhan, importante pa rin na malaman natin ang mga plataporma ng magiging Pangulo ng Poland na magpapatupad ng immigration policies, magpapasya kung saan tayo pwedeng magtrabaho at manirahan, magdedesisyon kung may visa or TRC reforms, at kung safe at welcome tayo sa bansang ito. Kaya't importante na alam natin ang direksyon na gusto ng bawat kandidato. Mga tips para sa OFWs, students at families. Habang wala pang eleksyon, ito ang dapat nating gawin. Panatilihing updated ang TRC, visa at work permits. Mag-ingat sa illegal jobs at overstaying. Magbasa tungkol sa election news para updated. Kumonsulta sa mga legal advisor kung may problema sa status mo. Huwag maging kampante kahit matagal ka na dito sa Poland. Ang eleksyon ay hindi lamang para sa mga botante. Apektado rin tayong mga dayuhan. Kaya stay informed, stay legal at stay connected sa mga community na makakatulong sa inyo. At kahit hindi tayo makakaboto sa eleksyon dito sa Poland, tandaan natin na ang resulta ng eleksyon ay may direktang epekto sa ating mga buhay bilang mga OFW, estudyante at migrants. Ang mga panibagong patakaran na ipapatupad ng susunod na presidente ay makakapekto sa ating trabaho, tirahan, permit, benefits at kaligtasan dito sa bansa. Kaya maging informed, legal at alerto sa mga pagbabago sa gobyerno. Always be vigilant and do your research. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Adventures with Oli, bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo. Ito sa Batchanya. Thank you and see you in the next video.